Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, andito po tayo ngayon sa Binondo Canal Bridge and Pagoda Temple Project here in Binondo, Manila. Ayan po sa tapat natin. Samahan niyo po akong mag-update as of today, December 28, 2024. Ayan na po sa tapat natin ang project. First time ko po mag-update dito sa project na to at ito po ay isang private na project. Ayan, at request din po ng ating masugid na taga-subaybay. Ayan naman po ang Santa Cruz Church. Napakalapit lang po, tapat lang po niya. Dito po tayo sa Dasmariñas Street. Yan po ang Dasmariñas Street at yan naman po ang Binondo Canal Bridge. Sa kabilang street naman po ay Escolta. Ayan, makatabi lang po sila, Escolta, Dasmariñas Street. At ito po yung future park na pang world class. Ito po mismo sa Chinatown. At ito naman po sa other side ang Ongpin. Tara po, samahan niyo po ako. Silipin natin kung anong latest development dito sa napakagandang project. Dito po mismo sa Dasmariñas Street may mataas na building po dito. Ayan po, ongoing construction pa rin po. Ayan, yung project na to ay naka-fence pa nga po siya kasi hindi pa nga po tapos at may mga vendors din sa labasan niya as you can see. Dito po tayo mauna, lilibutin po natin ito. Diyan po tayo galing kanina. Ayun po, nakita nyo po yung Santa Cruz Church. Ayan na po, nakita nyo po may mga fences na nga po, Chinese fences. Parang almost done na po pero sarado pa rin siya. Mabuti po at sinalado muna, nilagyan nila ng fence para hindi tatambayan at titirhan ng mga kung sino-sino lang para ma-preserve din yung area kasi hindi pa po siya tapos eh. Napakaganda po yung park dito pag matatapos na. Lalong-lalo na po, historical site po siya. At for your information guys, ang Manila Chinatown ang pinakamalaking Chinatown sa buong mundo. Kaya nakaka-proud po sa ating mga Pilipino, di ba? Na dito matatagpuan sa Pilipinas ang pinakamalaking Chinatown. Andito po tayo nakapwesto sa Tituan Street. May nakausap nga din ako na local dito. 3 years na pala tong project na to at hindi pa nga nagagalaw or natatapos. Ayan o, as you can see, parang naluma na din siya eh. Oo. Makikita mo talaga na medyo matagal na rin ang project. Sayang nga no, hindi pa natatapos. Napakaganda pa naman sana. Ayan, both sides marami ding mga nakapark dito kaya sumisikip yung mga streets. Bumida na naman ang mga cable wires no. Sana magkaroon na tayo ng cabling underground system para mas maganda tingnan at malinis. Ayan, dyan po tayo galing kanina sa Santa Cruz Church sa May Plaza. At dito na tayo sa bandang dulo. Tapos na nga po itong bridge. Ayan po, may nagko-combo. Akit po tayo dyan mamaya. Ikotin lang po natin to hanggang dulo. Dito tayo sa Tituan Street, Santa Cruz, Manila. Ayan o, sa bandang unahan ay T. Alonso Street na. Kung tutumbukin mo yan ay lulusotin yan sa Ongpin at CM Recto Avenue. Barangay 298 Zone 29 District 3. Yan ang lalaki ng mga puno dito. Yan, ito na po yung T. Alonso Street. Yan, grabe, lalaki ng mga puno dito. Pero yung street dito hindi siya busy.
kaya maraming nakapark. Ayan naman po ang Barangay 297, Zone 29, District 3. Dito pa lang po tayo sa kahabaan ng Tituan Street. Yan, may fire station din dito. Tingnan lang po natin kung ano yung pinakadulo dito. Ito na po yung pinakadulo niya, Padilla Street, Santa Cruz, Manila. Okay. Ayun, papuntang Ongkin. So, iikot po tayo dito. Kung didiretsuhin natin to, papuntang ano din po ito, Escolta. Yan, nakikita yung street ay Dasmariñas Street po. So ito, part po ito ng Binondo Canal na gagawing world class park. Ayan po. So ayan po. Ayan, ito na po yung kanal. Yan, grabe, iba na po ang kulay talaga. Marami din mga basura nakalutang, oh. Yan, may mga styro, bola, mga plastic. Ayan, grabe, iba ang kulay ng tubig dito. Sana po, respetuhin naman po natin yung kalikasan. Huwag po natin basta-basta itapon yung mga basura natin kung saan-saan. Para din po sa ating lahat. At sana po mapanatili nating malinis ang ating kapaligiran. Kasi nagkukos po ito ng baha at kung ano-ano pa. Magbabala yan sa mga creek, mga kanal, or kung saan pa magbala. Ito naman po katabi ng Binondo Canal ay Barangay 294, Zone 28. Dito sa Binondo. Iikot po tayo dyan. Nandito po tayo dadaan sa Tipinpin Street, Barangay 290. Ayan, dadaan po tayo doon sa Binondo Canal Bridge. Check po natin, doon tayo pipwesto po. Yan po, ang daming mga sasakyan nakapark both sides. Kaya ang lumalabas sa kalsada dito parang one lane na lang. Ayan po, dito na street, bumida naman po ang mga spaghetti wires. Dito pa rin po tayo sa Pinpin Street. Ayan, nakita ko na po yung daan. Dito po tayo. Ayan, dito na po tayo sa labas ng park. Wala palang fence na dito na side, oh. Ayun, oh. Yan, ito po siya. Napakaganda po ng design ng fence dito, oh. Chinese fence. Sobrang ganda. Ayan po, oh, ang Dasmariñas Street. Dito na po tayo sa dulo ng phase 1 at sa kabilang side naman po ay phase 2. Pupuntahan po natin yan mamaya at hindi nga po tayo makadiretso dito kasi nga may temporary fence na nilagay. Ikutin lang po muna natin dito. Ayan po, oh, sobrang dumi ng water dito. Ayan, oh, as you can see.
Dito pala na side, walang temporary fence dito. Ayan oh, ang dami din mga basura nakatambak dito. Ayan po ang Dasmariñas Street. Ang kasunod po na street niyan ay Escolta Street. Ayan po ang fence. Oh, grabe, ang ganda. Naka-precast. Tapos iba-ibang details. Ayan po oh. Marami pa ring mga old structures dito sa Binondo. During Spanish era, marami pa ring natitira. Ang iba nga, nire-restore nila. Napakaganda ng mga architectures dati. Noong unang panahon, napakaganda. At sana nga mali-restore katulad doon sa Intramuros. At nagsimula na rin sila ng restoration. Yan, imagine guys, kung matatapos na yung project na to, talagang pang world class. Nakita nyo naman po ang mga details dito. Ayan o. At marami pang mga puno. At very accessible pa. Ayan po, malaki-laki na rin po ang natapos nila dito. Yung flooring niya naka-plain. Wala pang mga tiles or bricks nakalagay kung ano man ang ilalagay dito. Dito na area, naamoy ko na nga yung kanal dito na hindi kaaya-aya. Talagang palang hindi tayo makakatagal din dito sa amoy niya. Sobrang ganda po dito kung matatapos na yung project, para din po itong Pasig River Esplanade. At isa pa, nandito po siya sa historical site. At malapit lang po dito sa Pasig River Esplanade, Escolta, Plaza Yochenko, Intramuros. In fact, kung masipag kayong maglakad, pwede nga pong lakarin. Napakalapit lang po. Diyan po na area ang ipopropose na Pagoda Chinese Temple. As you can see, wala pa nga pong nakatayo dyan or nakahukay man lang. Pero marami din mga materials dito, oh, nasa side niya. Wish na lang po natin na matatapos na tong project na to. Yung fence pala, front and back may mga design. Ayan po oh. Hindi po natin kilala yan kung sino yan sila, kasi Chinese po yan. Ayan po yung parang arc bridge, arc shape na bridge yata yan. Yan, maganda rin dito mag boating in future pag malilinis na itong kanal dito. Perfect dito mag boating, parang sa Italy. Dito sa Binondo pa ikot-ikot, tapos lalabas doon sa Pasig River mag boat rides. Talagang napakaganda, no? Sana nga po mangyayari yan at nasa atin din po yan. Kaya nga po sana mapanatili nating malinis ang ating kapaligiran. Huwag po tayong magtapon kung saan ng ating mga basura. Sana dito mismo ang Chinese Pagoda Temple ilalagay. Yan, ito yung bridge. For this space, ito pa lang yung isang bridge na natapos.
po yung Tituan Street. Dito po tayo sa side. Ayan po. Yan, dami pa mga materials dito guys, oh. Nakatambak lang dito. Yan, may mga nagpa-practice dito. Punta na po tayo sa phase 2. Titingnan po natin. Ayan, dito na po tayo sa labas. Ayan, dyan po tayo galing kanina sa loob. Ito po yung temporary fence para hindi tatambayan at titirahan. Ayan. Ayan po yung phase 2 sa kabilang side. Ito naman po yung kahabaan ng Dasmariñas Street. Didiretsuhin po natin to. Doon po mismo ang Pasig River Esplanade at Yoshenko Plaza. Doon po tayo didiretso. Diyan lang po ang Santa Cruz Church o Santa Cruz Plaza. Yan, dito nga po ang phase 2. Hindi pa nasisimulan. Siguro kung matapos na yung phase 1, sa kanila ito sisimulan. Ayan po, tingnan nyo po. Grabe, sobrang dumi guys. May nagbabangka pa doon, oh, mga bata. Ayan po yung phase 1. Kung didiretsuhin po ito ay papuntang Plaza Lorenzo, doon sa may church din, papuntang Divisoria. Pwede rin pong dumaan dito, diretsuhin. Ayan yung kalye pala dito, may mga jeep na dumadaan. Ayan po, Santa Cruz ang Rota, Escolta, LRT. Kaya nga po, napakaganda pag matapos na yung project dito. Mga boat rides papuntang Pasig River at iikot doon sa Pasig River Esplanade papuntang Manila Bay. Wow, grabe siguro, no, pag mangyayari yon. Tagaharang ng mga basura yata yan, tagalinis. Ayan na po ang Escolta Street. Malapit na po tayo dito sa Pasig River. Doon po tayo dadaan mismo sa Yoshenko Plaza. So yung kahabaan po pala nito ay Banquero Street. Ayan, kung tutumbukin mo yung Banquero Street ay Plaza Yoshenko or Pasig River. Ayan po, oh, ang Santa Cruz Church. Napakalapit lang po sa Pasig River Esplanade yan. Pwede na pong lakarin. Ito naman po ang kahabaan ng Escolta Street. Kung tutumbukin mo po ito ay Juan Luna Street. Papuntang Divisoria na rin, Chinatown. Dito naman po sa other side ng Binondo Canal, wala pa rin pong nasisimulan po dito. Ito daw po yung phase 2. Ayan naman po ang Regina Building.
Balik po tayo sa Banquero Street. Tutumbukin po natin yan. Dito sa kahabaan ng Escolta may nagsushooting. Ayan po ang status ng kanal po dito. May mga basura din na nakalutang doon sa bandang unahan. But still, iba pa rin yung kulay ng tubig. Yan, may monumenta dito, Patricio Mariano, from 1877 up to 1935. Yan, diretso na po tayo papuntang Plaza Yushchenko. Dito po tayo sa ground ng Regina Building. Ayan po, as you can see, may mga nakahiga dito. Yan, dito na po tayo sa dulo ng Banquero Street. Yan, ito po yung Regina Building. Ayan na po ang Pasig River. Sobrang traffic po dito na street. Yan lang po ang Carriedo. At yung Carriedo Station, ayan lang po. At yung kalsada na po yan, pa right side ay papuntang Loton. Ito na po yung Plaza Yushchenko. Opening hours from 5 AM to 11 PM. Private park po kasi ito. Safe din pong dumaan dito kasi may mga guard na kapwesto. Katulad po nito, outpost po ito ng guard. Ayan po, dyan po tayo galing kanina, napakalapit lang po. Ayan po, the historic Regina Building. Ayan, ano kaya yung building nandito dati? Ayan o, na demolish na po. Ayan yung Binondo Canal, dito po yung mag-i-exit. Ayan po. Ayan naman po ang MacArthur Bridge. Ayun po ang Post Office Building. Nakita nyo na po, napakalapit lang po. At sana nga po malinis yung Binondo Canal, Pasig River, para magkaroon po tayo ng boat rides. Paikot-ikot dito. Napakaganda. Ayan, ganda ng landscape nila dito. Po ang Jones Bridge. Time check 4 PM local time, kaya napakatahimik pa dito at napakaganda din ang weather ngayon. Malamig ang hangin at hindi na po mainit. Ayan
Ayan po, may train. LRT1 po yan, bound for Fernando Po Jr. in Quezon City. Formerly Roosevelt Station. Yan po ay 3rd gen train set. Sa mga hindi po nakakaalam, ang LRT1 ay meron na po siyang extension up to Dr. Santos in Parañaque City. Ayan naman po ay 4th gen train set bound for Fernando Po Jr. in Quezon City. Napakaganda mag-relax dito sa Plaza Yuchengco. Sobrang ganda ng view. Yung train na po yan ay bound for Dr. Santos in Sucat, Parañaque City. Ayan po ang Pasig River Esplanade. Ayan naman po ay bound for Dr. Santos in Parañaque City, the last station po. At kung mamasyal naman po kayo sa Pasig River Esplanade, ang pinakamalapit po na station ay Central Terminal. At walking distance lang po papuntang Pasig River Esplanade. Napakalapit lang po, dyan lang po kayo dumaan sa Arroceros Park at Liwasang Bonifacio. Pag nasa Liwasang Bonifacio na po kayo, makikita nyo na po ang Post Office Building. Ayan po ang Post Office Building at nandyan na po mismo ang Pasig River Esplanade. Ito naman po ang Escolta Station. Kung gusto nyo pong mag-ferry along Pasig River, operational pa po siya at wala pa pong bayad, di ba? Napakaganda, parang ma-experience rin po. Ayan po, may apam po tayo dito na mamasyal. Guys, ito po yung latest update natin sa Binondo Canal Bridge at Pagoda Temple Project. As of today, December 28, 2024. Marami pong salamat sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.